Magandang gabi po sa ating lahat. Ako'y po'y labos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil nabigyan muli ako ng pagkakataon na mag-share ng kanyang mga salita. Nagpapasalamat din ako dahil binigyan din niya ako ng oras na pag-aralan ito at magkaroon ng oras na mag-record. Stay in kasi si Amo dahil panggabi siya at dito mga bata at holiday nila. Salamat sa time na ipinagkaloob niya. Ngayon ay dadako na tayo sa ating devotion at nasa unang Pedro 4 na tayo. Napakaganda ang chapter na ito dahil pinapatibay tayo ni Pedro in times of sufferings. Okay, alam ko na binasa niyo ito at namulot lang ako ng mga talata na aking i-share. Talata 1, talata 7 to 11 at talata 16. Dito sa talata Pedro 4:1, ang pagdurusa ni Kristo sa kanyang katawang tao ay tumutukoy sa kanyang cross at pisikal na kamatayan. Ito ang sukdulang halimbawa ng pagpapasakit para sa kaligtasan. Ayon sa talata, ang pagtitiis ng hirap ay tumigil na sa paggawa ng kasalanan. Ang ibig sabihin nito, kapag ang isang Kristiyano na nagpapakita ng matinding katapatan at pagtitiis na katulad ni Kristo, namamatay na ang kanyang pagnanasa na gumawa ng kasalanan. Dahil nagdurusa si Kristo sa cross, dapat maging handa rin ang Kristiyano na magtiis. Ang pagdurusa para sa pananampalataya ay tanda ng pagtalikod at sa makamundong pamumuhay upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa talatang 7 to 11, habang papalapit ang wakas, pinapalahanan ng mga mananampalataya na maging mahinahon, manalangin at maglaan ng lubos dahil ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Sa verse 8 ay nagtuturo na higit sa lahat dapat tayong magkaroon ng masidhi o malalim na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig na ito ay nagtatakip ng maraming kasalanan tulad ng sinabi ko sa kanina. Ipinapakita nito ang tunay na pagmamahal ay nagdudulot ng kapatawaran, pagpapaubaya at pagpapanatili ng pagkakaisa sa kabila ng mga pagkakamali ng iba. Kaya sa verse 8, most important of all, love each other deeply because love makes you willing to forgive many sins. Dito naman sa verse 10, sabi niya, God has shown you His grace in many different ways. So be good servants and use whatever gift He has given you in a way that will best serve each other. Bawat isa sa atin ay may natatanging talento, kakayahan o spiritual gift. Hindi lahat ay pareho ang kakayahan, ngunit lahat ay pinagkalooban. Ang layunin ng mga kaloob ay para sa pakinabangan ng lahat tulad ng pagtulong, pagpapayo, pagbibigay ng lakas sa ibang tao, encouragement. Gaya ng mabuting katiwala, ang isang katiwala o steward ay hindi nagmamay-ari ng kanyang hawak kundi
tagapangasiwa lamang. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang kanyang biyaya para gamitin natin ito ayon sa kanyang nais. Ang verse na ito ay nagpapaalala na ang ating mga talento, oras at yaman ay may biyaya na dapat natin ibahagi sa iba upang ang Diyos ay siyang purihin sa lahat ng ating ginagawa. Dito naman tayo sa verse 11. If your gift is speaking, your words should be like words from God. If your gift is serving, you should serve with the strength that God gives. Then it is God who will be praised in everything through Jesus Christ. Power and glory belongs to Him forever and ever. Amen. Dito sa talatang ito, ipinapaliwanag nito na ang lahat ng kakayahan ay nagmumula sa Diyos, kaya't nararapat lamang na Siya ang ating purihin sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Kung ang isang tao ay may kaloob na mangaral o magturo, dapat niyang ipahayag ang salita ng Diyos at hindi ang sarili niyang kaisipan. Tulad din ito sa nakaraan natin lesson sa Sunday School na wala tayong ipagyabang dahil ang lahat ay nagmumula sa Diyos. Ang paglilingkod sa kapwa ay hindi dapat ibatay sa sariling lakas ng tao upang maiwasan ang pagka-burnout. Dapat itong gawin gamit ang kapangyarihan at kakayahan ibinigay ng Diyos sa atin. Ang pangunahing layunin ng lahat ng gagawin at ministry ay hindi para sa papuri ng tao, kundi upang luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Sabi sa verse 16, "But if you suffer because you are a Christ follower, don't be ashamed. You should praise God for that name." Huwag natin ikahiya ang pagsuffer bilang isang Christian. Sa halip ay luwalhatiin ang Panginoon dahil sa pagtataglay ng pangalan ni Jesus. Hinihikayat nito ang mga may faith na magalak sa gitna ng pag-uusig dahil ang pagiging kaisa ni Kristo ay isang karangalan sa kabila ng mga pagsubok. Ipinapaalala ni Pedro na walang dapat ikahiya sa pamumuhay ng matuwid o sa ating pagka-Kristyan, kahit ito ay magbunga ng pag-uusig. Ang pagdadala ng pangalan ng Kristiyano ay sumisimbolo sa ating kaugnayan sa Panginoon. Sa halip na natakot o magreklamo kapag inuusig, dapat itong maging pagkakataon upang ipakita ang pananampalataya at purihin ang Diyos. At hanggang dito na lang mga kapatid. I hope na may napulot tayong aral sa 1 Pedro chapter 4. Maraming salamat sa pagkakataon. Kung may idadagdag pa kayo, pwede kayong magdagdag. God bless as always. At binabalik ko na sa ating cute na presider. Thank you.